Vice President Sara Duterte at Communication Undersecretary Attorney Claire Castro. So ibig sabihin parehong abogado ito. Tumitindi na po ang sagutan. Tumitindi na po yung palitan ng kanilang mga pahayag sa social media, sa traditional media, ng kanilang mga salubin at mga isyong napapanahon. Kung ano ang mga sinabi ni Sara Duterte, sinasagot ng Malacanang through Undersecretary Castro na wala daw inaasahan ng gobyerno at ang Office of the President sa tamang mga sasabihin ng Pangalawang Pangulo. Ang sagot naman ngayon ng Pangalawang Pangulo parang garbage na raw yung mga pag-uusap. Pakinggan natin yung ilang bahagi at sagot ni Sara Duterte dito sa isyong ito na painit na ng painit ang palitan ng mga paliwanag, pahayag ng dalawang government official. Ay sumasagot lang. Sinabi ko na yan dati, sabi ko ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Pinsan? Castro. Hindi nga pinsan. Parang yan mami, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Ayun, no? Intindi ha? Basura daw yung pumapasok, basura din yung lumalabas. Sabi ho, parang garbage lang daw yung mga sinasabi ng opisyal, hindi man tagapagsalita, pero talagang siya ho yung nagsasalita in behalf of the President. Yan ang sagot. Pero ang hindi ko maintindihan, yun, wala daw aasahan sa pinsan ni Congresswoman Castro. Ay ilang beses na nga sinabi, parang hindi talaga updated si Sara Duterte sa mga balita. Ilang beses nang sinagot ni Jose Castro sa Malacanang press call, briefing, nationwide, worldwide yung balitang yan. Hindi niya kamag-anak, kaapelyido lang si Congresswoman Castro. Pero ngayon, ang sinasabi pa rin ni Sara, pinsan kamag-anak ni Castro, si Jose Castro. Pagka ba magkaapelyido, magkamag-anak na, medyo malabo yan. Again, ilang beses na sinabi, ayaw paniwalaan. O sino ngayon ang garbage? Kasi sabi ni Sara, garbage sa mga sinasabi. Basura ang pumapasok at lumalabas daw sa sinasabi ng Malacanang. Yung kanya sinasabi, hindi ba garbage yun? Ilang beses na nga sinabing hindi ka mag-anak So parang medyo nilalayo, pero malayo sa isyo. Anyway, hahaba pa ito. Anong inyong masasabi dyan? Ako sa personal kong tingin bilang Undersecretary, Malacanang Press Officer, si Atty. Castro, vlogger, broadcaster, lawyer, ay hindi po susuko yan. Kasi meron siyang authority mula sa Office of the President na sumagot, magpaliwanag sa mga isyu dahil yun ang kanyang trabaho. Si Sara naman, marami sinasabi na parang siya dyan ang dating kung saan-saan nakakarating dahil ini-interview siya at sinusubuan siya ng mga tanong ng mga nag-i-interview sa kanya na posibleng napapahamak siya. Advice ko lang po, hindi naman tayo nagmamagaling, dapat maging maingat din si Sara sa kanyang pagsagot at pagharap sa kung sino nagtatanong sa kanya. Baka sinusubuan siya ng mga tanong na makakasama sa kanya. Kasi katulad niya, hanggang ngayon ang kanyang paniniwala ay kamag-anak ni Castro si Congresswoman. Ay hindi nga Ilang beses na sinabi. Please like and share, subscribe, follow, or comment po kayo dito sa ating topic na ito. Sunod na pag-usapan natin, hindi naman tapos-tapos ito. Parang lumalaki pa itong pulong issue. Pulong Duterte na nag-viral tungkol dun sa involved babae sa bar at kung ano-ano. Congressman yan Sabi niya hindi raw yung totoo. Yan ang kanyang sabi. Pero ang problema, si Pulong ay nasa Europe, nasa Netherlands. Hindi ko alam kung bakit ka nandoon pa hanggang ngayon. Mahalaga pa sa kanya, ganun kahalaga sa kanya ang kanyang ama kaysa sa siya kumakampanya. Abay, pabor na pabor yan kay Nograles sa Davao. Kasi si Nograles, Congresswoman Nograles, tuloy ang kanyang kampanya para maging congressman ng 1st District. Yung kanyang kasama, ang kanyang kalaban, mukhang mataas ang kumpiyansa. Kumpiyansa na siya mananalo, hindi kumakampanya Nandun siya sa Netherlands. Tapos ngayon, pumutok pa itong isyong ito. Sa Davao, umano nangyari. Yung video, na tinatanong pa ng iba, fake video, at yan daw, kung saan daw galing ang video, nagtanong pa kayo. Siyempre dun sa bar. Lahat po ngayon ng establishmento, hindi lang sa Davao Region, sa Davao City, halos sa buong bansa, ang commercial at residential area, maging ang mga public places, mga kalye, kung saan-saan, mayroon akong CCTV. Kaya lahat ng nangyayari ngayon, nakukuha na ng CCTV. Doon pa kaya sa bar, kitang-kita na mayroon CCTV, doon ang galing yung video. Pero dahil mayroon ng formal na reklamo laban kay Pulong Duterte doon sa harassment na kanyang ginawa doon sa
mamang nakita ang kanya sinasaktan at kung ano-anong ginawa, aba sa korte na sila magkikita niya. Okay? Any comment, reaction, okay lang po yan. Meron naman pong ibang mga abogado na nagpapalala, ako naman isang ayon din doon. Dapat daw tutukan ni Sara Duterte ang kanyang kaso sa yung impeachment case, yung impeachment trial, kaysa sa kanyang harapin ang issue tungkol sa ICC. Kasi yung ICC niya matagal pa yon. Pero itong impeachment, napakadali ng proseso dyan. Siguro 1 buwan, 2 buwan, tapos na yung trial ng impeachment. Yan daw ang dapat pagtuunan ng pansin ni Sara Duterte. Galing po doon sa ibang mga abogado na siguro nagmamalasakit. Tama lang yun. Kasi pag binaliwala niyan, mabigat yan. Pero sa isang banda, patuloy din sinasabi ng maraming magagaling na abogado na napakabigat, malakas yung kaso. Yung public trust. O pabali, paglabag, yung public trust and yung betrayal of public trust na tinatawag. So, yun yung sinasabi. So, tama lang yan. Yung mga abogado, tayo, ako bilang mamamahayag at political blogger, doon ako naniniwala. Magkakaroon ng trial, doon na sila magpakagaling. Labanan ng ebidensya at testigo. At siyempre ang ating panawagan, sana maging neutral. Tumingin sa ebidensya, tumingin sa testigo. Yun na sana ang pagbasihan ng mga senador judges. Yung ating ihahalal na bagong 12 senador at yung kasalukuyang 12 senador. Huwag silang tumingin sa kamag-anak, utang na loob, politika, kaibigan. Kailangan kung ano yung ebidensya. Sana yun ang tingnan. Dahil kasi ngayon nakakarambol na rin ang mga ideya, speculation at opinion. Ako isang ayon dyan. Marami nagsasabing malakas ang kaso. May nagsasabi nga dapat tutukan ni Sara ang kanyang kaso. Hindi biro yan dahil administrative yan. Pagtanggal sa posisyon at pag siya'y na-impeach, tanggal na siya at wala na, bawal na siyang pumasok sa anumang public office. Elected, appointed, bawal yan. Lalo na yung appointed, kung yung election. Kasi yan po yung ground, yan ang kaparusahan ng impeachment. Kung mahal na niya yung kanyang political career. Ngayon, kung magpagkukumpante sa kampante siya at ang piling niya, dahil tulad ng kanyang dating sinabi na mahina yung kaso, walang masapat na ebidensya, ay tingnan natin. Dahil kung yung mga abogadong matitino, nagsasabing hindi biro, ang betrayal of public trust, grabbing corruption, at marami pang iba. Pero sa kanya parang relax lang. Abay, di abangan natin. Malapit na yan. June 2 ang simula ng proseso. By July, ang actual na trial. Hopefully, July, August, September, tapos na ito. Hindi ko gaano matagal ang trial kasi kabisado ng mga prosecutor ng congressman ang ebidensya. Dahil sila nakadiscover, sila naka-experience, sila may hawak ng dokumento at testigo na galing sa kongreso, galing sa publiko, dahil nga ho dyan sa usapin ng graft and corruption. By matindi. Please like and share ha. Huwag kayong makakalimot. Paki-like po ninyo ang aking lahat ng mga video dito sa Mike Abby Opinions, pati dito sa isang channel, MA Pinoy TV.